ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapayakap si Lindon kay Annalyn dahil sa pasasalamat niya na dumating sa buhay niya si Annalyn. Pagkatapos kasi ng pagkalungkot niya kay Emily, ngayon lang siya ulit sumaya ng ganito. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napansin ni Caitlyn na parang hindi matino ang pag-iisip ng nanay niya. Pinaliwanag ni na Annalyn at Lindon na may tumor ang nanay niya. Hindi talaga siya nasisiraan. Nag-alala si Caitlyn dahil sa narinig niya, delikado ang tumor sa utak. At may taning na ba ang kanyang nanay? Pinakalma siya ni Lindon. Pwedeng maoperahan ang sakit ng nanay niya at naniniwala sila na kapag naoperahan ay babalik na rin sa normal ang pag-iisip ni Melba. Nagpasalamat si Caitlyn dahil nakita niya kung paano prinotektahan ni Annalyn ang nanay niya kahit hinostage siya nito. Sinisisi naman ni Caitlyn ang sarili niya. Sana hindi na lang siya sumama sa tatay niya para hindi na lang naging ganito ang kanyang nanay. Pinigilan ni Annalyn si Caitlyn na sisihin ang sarili. Hindi pa tapos ang kwento nila at marami pa silang pwedeng gawin. Maaalagaan pa niya ang kanyang nanay. Samantala nagtatalo pa rin sina Moira at Robert tungkol sa pag-alis nila sa Pilipinas. Ayaw pumayag ni Robert. May relasyon na ba ulit sila ni Lineth ang tanong ni Moira, kaya hindi maiwan ito? Natrap sila ni Lineth sa isang lugar pero hindi man lang nasabi sa kanya ni Robert ito. Gusto niya ng kasiguraduhan na mahal pa ba siya ni Robert o baka ginawa na naman niyang kabit ang ahas. Ayaw pumayag ni Robert. Hindi siya pag-aari ni Moira. Hindi siya pwedeng magdesisyon ng basta. Aalis siya pero pinigilan ni Moira. Sabihin sa kanya kung saan siya pupunta. Sabi ni Robert hindi siya tinatrato bilang asawa kaya hindi niya rin itatratong asawa si Moira at nag-walk out na siya. Samantala nagpunta si Zoe sa office ni Lineth. Inuutusan niyang huwag niyang lapitan ang daddy niya. Nagtatalo sila. Akala ni Zoe may feelings pa rin si Lineth sa daddy niya kasi nga sinabihan niya si Lineth na isang kabit. Pinapaalis na ni Lineth si Zoe dahil baka may gawin pa siya. Dahil sa narinig, hinamon ni Zoe si Lineth kung ano ba ang kaya niyang gawin. Sa tingin ba ni Lineth ay natatakot si Zoe? Ano ba ang pwede niya pang gawin? Nilagyan naman ng tape ni Lineth ang bibig dahil sa kakadaldal ni Zoe. Maya-maya ay dumating si Carlos. Nagsumbong si Zoe dahil nilagyan siya ng tape. Nagsabi rin si Lineth na sinabihan niya si Zoe na tumigil na dahil tinatawag siyang kabit. Inuutusan ni Lineth si Carlos na tumawag ng security. Hinamon siya ni Zoe pero kausapin na lang ni Carlos si Zoe. Bago umalis si Zoe ay sinabihan pa si Lineth na kabit. Tinanong naman ni Carlos kung ano ang ginagawa ni Zoe dito. Hindi man lang ba nagsiselos si Carlos ang tanong ni Zoe? Lapit ng lapit si Lineth kay RJ. Noong una nagsiselos si Carlos pero nung nakilala niya si Lineth at alam niyang mahal siya ni Lineth. Sila ng mami niya lang ang madumi ang mga pag-iisip. Inuutusan naman ni Zoe si Carlos na hiwalayan si Lineth para na rin sa ikabubuti niya. Pero nanindigan si Carlos na anak lang niya si Zoe at si Carlos pa rin ang magdedesisyon. Samantala dumalaw si Doc Yula kay Annalyn sa East Ridge. Nakita kasi nila ang video ni Annalyn. Nag-aalala siya baka nasaktan siya. Ikinuwento ni Annalyn na hindi naman baliw si Aling Melba. Nagtataka si na Doc Yula kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa bahay ni Aling Melba. Naikwento ni Annalyn na niligtas niya si Zoe. Buti nakatakas pa si Zoe, kaya siya nakatawag ng pulis. Nagtaka si Chang Susan dahil hindi naman si Zoe, kundi sila ng nanay ni Annalyn ang nagtawag ng pulis. Dahil narinig ni Chang Susan ang boses ni Annalyn na magpunta siya sa bahay ni Aling Melba. Sumang-ayon din si Doc Yula na si Zoe ay nasa Apex nung habang nakidnap si Annalyn at kausap pa nga si Moira. Para naman kay Annalyn, pinabayaan pala siya ni Zoe at naiiyak siya. Pagkatapos makipag-usap ni Carlos kay Zoe, pumasok siya sa office ni Lineth. Nasabi niya na sobra naman ata ang ginawa ni Lineth kay Zoe. Parang nagigilty pa nga si Lineth. Pero nagsumbong si Chang Susan. Kulang pa yung nangyari kay Zoe. Ikinuwento ni Chang Susan ang tungkol kina Annalyn at Zoe noong nakidnap ni Melba. Hindi man lang tinulungan ni Zoe si Annalyn dahil nakatakas si Zoe pagkatapos na patakasin ni Annalyn. Dumiretso siya sa Apex pero wala man lang siyang sinabihan para tulong kay Annalyn. Nagalit si Lineth. Sinumbatan niya si Carlos na ngayon ba na nalaman niya ito, sobra ba ang ginawa niya kay Zoe?
Samantala, anong palabas na si Zoe, nakita siya ni Annalyn. Nagtanong siya si Annalyn kung inaway ba na naman ni Zoe ang nanay niya, pero wala sa mood makipag-away si Zoe. Paalis na siya pero pinigilan siya ni Annalyn. Bakit hindi sinabi ni Zoe sa mga pulis na andun siya sa bahay ni Aling Melba? Naalala ni Zoe na pinipigilan siya ng mami niya na magsabi sa daddy niya tungkol kay Annalyn. Ang sabi naman ni Annalyn, iniwan siya sa ere ni Zoe matapos niyang makatakas. Wala man lang siyang sinabihan na kailangan niya ng tulong. Niligtas niya si Zoe. Sabi ni Zoe, sino ba ang may sabi na kailangan niya ng tulong? Wala rin naman siyang pakialam kay Annalyn. Sana nga napahamak na lang si Annalyn. Nagagalit at naiiyak si Annalyn. Masama talaga ang ugali ni Zoe para gustuhin na may masamang mangyari sa kapatid niya. Parehong-pareho sila ng nanay niya. Simula ngayon, hindi na niya ituturing na kapatid si Zoe. Kung tunay siyang kapatid, hindi niya gugustuhin na may mangyaring masama sa kanya. Tanong naman ni Zoe kung tapos na ba si Saint Annalyn na magdrama para makauwi na siya. Umalis na si Annalyn pero naiiyak si Zoe nung nakatalikod si Annalyn. Para bang nakokonsensya siya pero hindi naman ito nakita na ni Annalyn. Samantala, nagtalo naman sina Zoe at Moira dahil hinayaan ng mami niya na umalis ang daddy niya. Binigyan pa kasi ni Moira ng ultimatum si Robert. Sana sinabi na lang kay Zoe ang plano ng mami niya, baka sakali napigilan pa niya ang daddy. Walang ibang maisip kundi si Ray ang tawagan ni Moira. Samantala, kausap pala ni Ray si Robert. Nagsabi ng himutok si Robert dahil parang nababaliw na ang asawa niya. Ngayon lang ba ito nalaman ni Robert ang sabi ni Ray? Maya-maya tumawag si Moira. Inamin ni Ray na kasama niya si Robert. Magkausap na ngayon si Robert at Moira. Lalayo na si Robert at pupunta siya sa Cebu. Huwag na siyang sumunod dahil hindi na rin siya aabot. Ayaw niyang umuwi. Hindi siya uuwi kina Lynette, mas lalong hindi rin kay Moira. Samantala, pinaghahandaan ni Annalyn si Melba para sa operasyon niya. Kasama ni Melba ang pamilya. Nagtatanong si Melba kung sino ang mag-oopera sa kanya. Gusto pa niya sanang makasama si Annalyn dahil hindi naman po pwede si Caitlyn sa loob. Natuwa si Melba nung malaman na si Annalyn na mag-a-assist sa doktor. Panatag ang loob niya na may anak siyang magbabantay sa loob. Naiyak si Annalyn at nagpaalam muna siya. Bago umalis ay humiling ng yakap si Aling Melba kay Annalyn. Niyakap din siya ni Caitlyn at nagpasalamat rin si Nestor. Samantala, naghihintay pala si Lindon sa operasyon ni Melba. Natutuwa naman si Annalyn dahil matagumpay ang operasyon nila para magkaroon rin ng second chance sina Melba at Caitlyn. Nabanggit ni Lindon na lahat naman pwede magkaroon ng second chance. Samantala, nabanggit ni Lindon na kailangan pala niya na merong kasama sa therapy session niya. Nahihiya pa siya magsabi pero hindi naman siya tinanggihan ni Annalyn. Sa teaser, mapapayakap si Lindon kay Annalyn dahil sa pasasalamat niya na dumating sa buhay niya si Annalyn. Pagkatapos kasi ng pagkalungkot niya kay Emily, ngayon lang ulit siya sumaya ng ganito. Samantala, ayaw naman magpatalon ni Moira kay Robert at hindi siya papayag na hindi niya ma-under si Robert. Sa bahay ni Lynette pupunta si Robert at dito rin si Carlos. Magtataka kasi sila bakit masusundan sila ni Moira. At magtatalo rin si Carlos at Robert. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!